Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kaniyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo lang. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita si Santa Teresita ng Niño Jesus o kilala sa tawag na Saint Therese of the Child Jesus at Munting Bulaklak o Little Flower. 15 taong gulang pa lamang, si Santa Teresita ay pumasok na sa monasteryo ng mga Karmelita sa kabila ng napakaraming sagabal. Iniukol niya ang kaniyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kinuha niya ang pangalang Sor Teresita ng sanggol na si Jesus. Tinupad niyang mabuti, ng masaya at ng may kagalakan sa puso ang iba't ibang gawain sa monasteryo. Para sa kanya, ang mga gawain ito
ay paraan ng pagpapakabanal. Lubos po ang paniniwala ni Santa Teresita na kinakailangan ng pagsuko ng sarili sa kalooban ng Panginoon at pagtitiwala kay Jesus Nazareno sa lahat ng bagay. Uulitin ko po, napakaganda ng disposisyon ni Santa Teresita dahil para sa kanya, unang-una, kailangan ng pagsuko ng sarili sa Diyos at sa oras na isinuko na natin ang ating sarili, kailangang magtiwala tayo kay Jesus Nazareno sa lahat ng bagay. Tulad ng maliliit na batang natutulog na walang takot sa bisig ng kaniyang magulang. Nakilala ng daigdig si Saint Therese sa pamamagitan ng kaniyang sinulat na talambuhay. At ito ay pinamagatang Salaysay ng Isang Kaluluwa or The Story of a Soul. Hinimok niya ang lahat na sundin ang aral sa munting pamamaraan. Ang mahalaga sa buhay para sa kanya ay hindi ang mahuhusay na mga gawa, ngunit maging sa maliit na bagay, gawin ito ng may dakilang pagmamahal. Nabuhay si Santa Teresita at nagturo ng espiritualidad ng pagganap sa lahat at gawin ang lahat ng bagay ng may pagmamahal at ng maayos at may kasiyahan. Gustong-gusto niya ang mga bulaklak at nakita niya ang kaniyang sarili bilang munting bulaklak ni Jesus. Para kay Santa Teresita, ang kaniyang misyon ay upang mahalin ang Diyos at gugulin ang langit sa paggawa ng mabuti sa lupa. Kung si Santa Teresita ng Lisieux, inuna ang lahat para sa Diyos, para sa gawain ng Panginoon, at bago magdesisyon sa buhay, kabaligtaran naman ito ng paghahangad ng isang taong sumunod kay Jesus na narinig natin sa ating ebanghelyo. Mga taong napakaraming alalahanin. Ibig sabihin, may mga tumutugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno upang maglingkod. Subalit, napakaraming agam-agam, napakaraming rason, at napakadaming dahilan bago maglingkod. Halimbawa, nasa loob ka ng simbahan, pero ang iyong isip nasa loob ng bahay at nasa loob ng inyong opisina. Ang iyong isip nasa alagang aso na naiwan sa bahay. Minsan, binigyan ka ng pagkakataong maglingkod, pero ang isip mo naman laging nasa hanap buhay o negosyo pa rin. Hindi ko pong sinasabing masama ang pagtatrabaho, pero minsan, mismong ang trabaho na natin ang kumakain sa buong buhay natin. Hindi na tayo nakakapagsimba, hindi na tayo nakakapagdasal, hindi na rin tayo marunong tumulong sa ating kapwa. Isa pang magandang example, ang social media. Minsan, nauubos ng social media at ng ating mga gadgets ang ating oras
panahon at atensyon. Hindi natin minsan namamalayan, 5 oras na pala ang nagdaan, nakatutok lang tayo sa ating mga mobile phones. Yung iba nga, nakalimot ng magsimba. Kaya ang sabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, ipagpaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Maliwanag po ang ibig sabihin dito ni Jesus Nazareno, na kung sakaling tayo ay maglilingkod sa Diyos, huwag tayong mababalisa sa mga bagay at mga tao na maaari nating iwanan. Bakit? Because God will take care of everything. Uulitin ko po, God will take care of everything. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga tao at pangyayari na pinahahalagahan ng isang lingkod sa kaniyang buhay. Basta ang mahalaga, uunahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya simple ang mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, at kapag tayo ay naglingkod sa Kanya, tanggalin natin ang lahat ng ating alalahanin. Tulad ni Santa Teresita ng Lisieux, ginugol niya ang kanyang langit sa paggawa ng mabuti sa lupa. Hindi natakot, hindi nag-alinlangan. Ginawa niya ang lahat ng maayos at may pagmamahal. Tayo ring lahat, mga kapatid kay Kristo, hinihikayat at hinahamon ng Ebanghelyo na sa lahat ng bagay, in all things, magtiwala tayong lagi kay Jesus Nazareno. Iwanan natin ang lahat ng bagay na makakasagabal sa ating paglilingkod sa may kapal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.